So guys, yun. Magandang hapon sa inyo. So actually kasama natin ngayon si Nick. Yan, si Nick. Okay, so kung naalala nyo na nabanggit ko sa inyo na nakapasa tayo nung nakaraang knowledge test natin sa pagkuha natin lisensya. So bago yun guys, bago ako pumunta dun sa exam na road test, kinakailangan muna natin na magpaturo kay Nick kasi nga meron siyang lisensya na class 5 na, which is parang professional yan, di ba? Full license. Full license kung tawagin dito. So since wala pa tayong ganun, so kinakailangan natin paggandaan yung road test na gagawin natin after 2 months. Actually nakapag-schedule na nga tayo nun. So syempre, nagpapasalamat tayo kay Nick dahil yun, nagkaroon siya ng time. Actually wala naman tayong ibang pwedeng asahan dito kundi actually siya lang, kasi wala naman din tayong ibang kakilala na merong full license talaga rito. Kaya nga laking pasalamat ko kay Nick dahil nabigyan niya tayo ng pagkakataon para mag-practice o ituro sa atin yung mga basic dito sa pagdadrive dito sa BC. Actually napansin ko sobrang laking pinagkaiba ng pagdadrive dito compare dun sa Pilipinas o sa Saudi. Sobrang daming rito, sobrang para sa akin napaka-komplikado. So tanungin natin si Nick kung ano ba yung mga pinagkaiba dito sa pagdadrive niya sa Pilipinas, no Nick? So, sa pag-drive dito, so tanungin natin si Nick muna. So dito mas systematic siya. Talagang susundin ng mga tao. Kasi ang ICBC, which is yung ahensya ng pangbaga kung sa atin pa pinopromote nila ang road safety dito. Number 1 priority nila yan. So before ka makakuha ng license, gusto nila make sure na kumbaga safe ka na driver. Kaya sa road test hindi nila titingnan kung marunong ka mag-drive or race car driver ka. Titingnan nila is kung safe ka sa pedestrian at sa other road users. Yun ang dapat pagandaan, yung kung paano maging safe sa daan. So medyo complicated siya kung galing ka sa ibang bansa na hindi ganun kahigpit. Katulad sa atin sa Pilipinas, wala namang ganun na i-road test ka at kung ano pa, minsan nga fixer. So ganun yun. So yun ang dapat pagandaan, kasi ako naghanda rin ako ng mahabang panahon bago ko nakuha yung full license. Actually guys for your information sobrang laki ng ginastos ni Nick para lang paghandaan tong road test na to. Magkano gas mo, Nick? Almost 1,000 din. 1,000 Canadian dollars, no? Sa ko sa mga sessions para sa road safety sa driving school, tapos syempre renta ng sasakyan kasi wala pa akong sasakyan noon. So yun, hanggang sa gastos ng mga pero marami naman paraan. Ako lang kasi sinigurado ko lang na hindi na ako babagsak. Isang take lang. So yun ang in-aim ko na hindi na ako mag-retake ulit. Kasi marami akong kakilala na retake sila, nag-retake talaga. So, sayang panahon, oras, pera, kasi syempre gagastos ka na naman. Di ganun din, parang lumaki din gastos mo. Tama. Kaya yun ang mga maipapayo ko sa so Nick, tip sa paghahanda sa road test para at least mag-practice kayo, tsaka mag-research, magbasa sa meron namang libreng binibigay ang ICBC na libro para sa road safety tsaka sa pagpe-prepare ng road test. Yung nga pala paperam ko sa'yo, meron ako sa bahay. Sige. May dalawang libro kasi yan yung sa knowledge test tsaka sa road test. So yun ang kailangan yung paghandaan, magbasa, mag-practice kasi hanggang sa maging natural na sa'yo. Kasi masanay ka kasi sa unang beses talaga hirap din. Kasi ang layo, iba-ibang environment dito ng pagdadrive tsaka sa atin. Kahit sa Macau, iba rin kasi doon ako galing. Sa Macau nga pala. Iba rin doon. Tapos right hand drive pa doon. Right ba doon? Right hand drive doon. Parang parang UK. So iba rin ang driving doon. Style nila doon iba. Tsaka iba rin dito. Yes. Okay, so guys, yun, napakinggan nyo ang mga advice ni Nick So ngayon, tuturuan niya tayo. Actually 4 months ago pa tayo nakahawak ng manibela at nakapag-drive. So syempre nakapanibago.
So syempre dito naman si Nick para i-assist tayo at turuan tayo. So guys, yun, samahan niyo kami, let's go. Pwede tayo dito doon. Pwede tayo dito doon. Pag ganito, hindi pwede? Hindi pwedeng ganito? Hindi. Pag ganito? Mata. Pero ka, mag-park ka ng ganito. Sasabihin lang nila sa'yo saan ka pupunta. Pero hindi ka nila tuturuan. Pero pinag-ano ka? Pinag-park ka? Oo, pinag-park ka. Reverse, parallel. Okay. Saan yun? Pag yung shoulder check mo, huwag ka dyan titingin. Doon sa kabilang salamin. Diba? Titingin, pati dito. Kasi yan ang blind spot niya. Kasi pag dito ka lang tumingin, hindi mo kita yung blind spot. So yan pre, trip up ka lang. Ito lang tinuro siya kami. Ito na, ito na. Ito na si Ed. Pero pag ganon, may nag-trip up, pag nasasabayan, mayroon mo siyang mga left turn. Pag naka-left turn na siya, saka ito yung trip up. Kasi pagka naabutan ka ng yellow, at least nandito ka lang, hindi ka makakita. So, hintay mo siya mga full turn. Hindi, ganito. Pag inabutan ako ng pula dun sa Gitna. dapat Pag patak pa lang ng yellow, lumiko ka na. Kasi ang nasa kabila, mag-hinto na rin sila kasi yellow na rin. Hindi ka pwedeng mabutan ng pula dun kasi makikipit ka. So guys, yun, natapos na kami ni Nick. Ang dami namin inikutan. No? Gusto natin magpasalamat kay Nick, no, sa oras, sa pagkakataon na naturuan niya tayo kahit papaano. So Nick, problema pre. Actually guys, si Nick may ano yan dito, may side hustle which is yung tattoo, nagtatattoo talaga yan. So Nick, ano natin yung ano mo? So kung gusto niyo magpatato at Chilliwack area, yun pa lang ang ano natin na tinatatuan kasi dito kami sa malapit sa area na to. So search nyo lang sa Facebook Nick Tan, okay, or sa Instagram Nick T9N. So yun, message lang kayo. Nick Tan sa Facebook, tapos sa Instagram Nick T9 tapos letter N. Ano natin yan, i-ano natin sa comment na. So message lang kayo kung gusto niyo ng tattoo. Yun, tatatuan ko kayo. So guys, Nick, maraming salamat ha. Salamat. Okay. Okay guys, salamat ulit.